Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papurisan mo sa kaligtasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Minupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubuli ka namin, nagsasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, mahalin ang langit, Diyos namang makapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, bundok na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nanagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw nanagalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ay sa Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip,
Minarapat mong hiranging apostol si San Mateo, kaming tinutuwang ang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nahahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang lahat po'y magsitayo. Tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuris sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad,
Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at sinabi, at siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo, tunawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang tanghali po, Padre. Ngayong araw ito'y pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Mateo. Si San Mateo ay isa sa mga dakilang alagad ng ating Panginoon at siya'y pinaniniwalaan na siya ang sumulat ng unang ebanghelyo. Ebanghelyo ni San Mateo. Pero sa ebanghelyo ngayon narinig natin kung paanong si Mateo ay tinawag ng ating Panginoon. Si Mateo ay isang publikano. Ang tawag sa kanila publikano. Bakit? Dahil sila ay considered na mga makasalanan. Dahil noong panahon, ang mga maniningil ng buwis ay kumbaga hindi sila tanggap ng kanilang mga kababayan. Bakit? Dahil sila nagpapayaman at the expense of others. Sila ay kumbaga nagiging sanhi ng korupsyon noong unang panahon. Dahil sa kanilang paniningil ng buwis, dahil nung panahon, yung mga Hudyo ay nasakop ng mga Romano, ng mga Romans. At nung sila ay, kumbaga, sinisingil ng buwis ng kanilang mga kababayan, yung buwis na binabayad nila ay binabayad nila sa mga Romans. Kaya yung mga tao noon ay masyadong nahihirapan. Kaya sa mga controversial na issue noon ay ang pagbabayad ng buwis. Dahil itong mga tax collectors, dinadagdagan nila yung mga binabayad na buwis ng kailang mga kababayan maliban doon sa sweldo nila. Kaya karamihan sa kanila ay mayayaman. Kaya yung mga tao naman noon, ng ordinaryong mga tao, galit na galit sa kanila. Sa katunayan, itong mga tax collectors, they were not allowed to enter the synagogue. Hindi sila pwede maging saksi sa mga court hearings. Hindi sila pinaniniwalaan. Ibig sabihin, wala silang kwenta, wala silang legal personality. Pero dahil sa nakita ng Panginoon itong taong ito, siguro matagal niya nang pinagmamasdan si Mateo. Kaya isang araw, habang si Mateo nakaupo sa paningil ng buwis, dumaan ang Panginoon at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Follow me. Sumunod ka sa akin. Sa Ebanghelyo ngayon, pagkatapos na marinig ng ating ni Mateo yung salipananalitang yon, sabi sa Ebanghelyo ngayon, tumindig si Mateo at sumunod sa Kanya. Makikita natin dito mga kapatid na ang Diyos walang pinipili. Pag ang tao ay handang sumunod sa Kanya, handang iwanan ang Kanyang lumang pagkatao, at handang tumahak sa daan ng kabanalan, ay matatagpuan niya ang tunay na kaligayahan ng Kanyang buhay. Si Mateo ay hindi tanggap ng kanyang mga kababayan, pero tanggap siya ng ating Panginoon. Si Mateo ay isang makasalanan sa mata nila. Pero si Mateo sa mata ni Jesus ay isang taong handang magbago. Nakita niya yung posibilidad na pwedeng maging banal ang taong ito. Mga kapatid, ano ang tinuturo ng Ebanghelyong ito sa atin? Lahat tayo tinatawag ng Panginoon. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Sa iba't ibang paraan. Tinatawag tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin. Tinatawag tayo sa kung ano man ang katayuan natin. Tinatawag tayo sa iba't ibang paraan. Tinatawag tayo ng Diyos upang sumunod sa Kanya. Pero tanungin natin ang ating mga sarili, paano ba tayo tumutugon sa Kanyang panawagan? Minsan, ang tao nagbibingi-bingian. Kuminsan, ang tao ayaw nating sumunod dahil alam natin, pag sumunod tayo sa ating Panginoon, sigurado mayroon tayong iiwanan. At ano ang mga bagay na pwedeng iwanan natin? Mga material na bagay. Yung ating mga masamang pag-uugali, yung ating mga kinagawian na sa buhay, yung mga bagay na ini-enjoy natin. Kaya nga ito sabi sa Ebanghelyo ngayon, noong si Mateo tinawag natin Panginoon at sinabi sa kanyang, sumunod ka sa akin, hindi siya nagdalawang isip. Wala siyang sinabi niyang mamaya na Panginoon o kaya bukas na. Nung marinig niya yung panawagan ng Panginoon sa kanya, ano ang ginawa niya? Tumindig agad siya at sumunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito rin yung hamon sa ating lahat. Tayo, alam natin, tinatawag tayo ng Panginoon. At sinasabi rin sa atin, sumunod ka sa akin.
Pero kung minsan nahihirapan tayong sumunod sa ating Panginoon dahil ayaw nating iwanan ang ating kinauupuan. Ito yung nagbibigay sa atin ng seguridad sa buhay natin. Na kung minsan itong seguridad na ito, hindi ito permanente, pansamantala lamang. Si Mateo, nung sumunod sa ating Panginoon, iniwanan niya ang lahat at naging siyang instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang kapwa. Sa katunayan, sabi sa Ebanghelyo ngayon, nung si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, marami mga taong katulad niya, mga makasalanan din, mga publikano, ang nakisalo sa kanila. Ibig sabihin, maaring na-inspire sila sa buhay ni Mateo. Kaya, tulad din ni Mateo, iniwanan din nila ang kanilang lumang pagkatao at tinahak nila ang daan ng kabanalan. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng bisang ito, muli tayo ay inaanyayahan din na sumunod sa ating Panginoon. Iwanan natin ang lahat ng bagay na kuminsan nagpapahirap sa atin. Iwanan natin ang mga bagay na pansamantala lamang sa mundong ito. Dalab natin, hindi yan magdadala ng tunay na kaligayahan. Si Mateo, noong sumunod sa ating Panginoon sa pagsunod niya kay Jesus, nakita niya at natagpuan niya ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay, at higit sa lahat, natagpuan niya ang kanyang kaligtasan. At naging inspirasyon siya sa ibang tao sa pamamagitan ng mga sinulat niya sa Ebanghelyo ngayon. At hindi lamang yan, siya ay nangaral din ng mabuting balita sa iba't ibang dako ng daigdig. At ipinahayag niya ang kanyang pagiging saksi sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin na misang ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang pinagkakaloob sa atin. At araw-araw din, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. At kung paano si Mateo ay tinawag ng Panginoon, ito rin yung sinasabi niya sa araw na ito. Sumunod ka sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong mauwaing tuhayan ang sambayanan mo, na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal na di magawakas kailanman. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng paumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga Anghel sisiyawit ng papuri sinawalang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon
sana sa kalikasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inimin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na magpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na magpahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalitan na niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
dulo ng dagat. Pagtulong mo't pusong dalisay, aking ikakalat. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ikaw ang tanging buhay ko. Panginoon ko, ang buhay kong hiram ay minsan lang nagdaraan sa'kin. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayot maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sana tanggapin. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paginabang namin sa galak ng katubusan, na siyang sanhi na masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Ipagalumong lagi naming tanggapin bilang pagkain, siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal, na kayo'y kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan,
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025, susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o ng CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para po sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. At ikaapat, simula po noong September 14 hanggang 22, isinasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ika-5 ng hapon araw-araw at ika-6 ng gabi kapag linggo. Mangyaring maggabayan po kayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa screen sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala sa inyong kabutihan. Pabanalin at pagkabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mo ang tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kay makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ng kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.